Hello guys, good morning. So, may papakita nga pala ako sa inyo. Ito yung spinach. Ito yung Chinese spinach, guys. Dito kasi sa Hong Kong maraming klase ng uri ng spinach. So, itong spinach na to ay lulutuin natin kasama ng century egg at ng dried scallop. So, sa pagpe-prepare nga pala nito, lilinisin lang natin yung ating century egg. Katulad niyan, ito po yung mga pictures na kung saan kinuha ko lang yan sa Google. So, hiniram ko muna kasi hindi ako nakapag-video kung paano ko siya ginawa. So, ito naman yung dried scallops. So, ibababad nyo lang yan sa tubig at hihimay-himay nyo ng maliit. So, this time, simulan na natin ang pagluluto. And then, after nun ay mag-start na tayo ng mag-gisa. So, sa isang kawali ay maglagay ng mantika. At ang una nating igigisa ay yung ating scallop. So, igisa lang natin siya hanggang lumabas yung kanyang aroma. So, ito nga pala ay dinudurog ko para naman mas lalong kumatas yung kanyang lasa. So, igigisa nyo lang siya hanggang makita nyo na nagba-brown-brown na siya. Then, isusunod naman natin ditong igigisa ay yung ating bawang. So, karaniwan guys sa mga gulay na ginisa dito sa Hong Kong ay ginagamitan lang ng bawang at luya. So, hindi dito nagamit ng sibuyas. Kasi sa atin sa Pilipinas, diba? Basic na bawang, sibuyas, luya. Tapos, depende kung anong lulutuin, nilalagyan pa ng kamatis. So, dito laging bawang at luya lang. So, hindi nagamit dito ang mga amo natin ng sibuyas kasi naglalagay sila sa huli ng spring onion. So, yun na raw yung pinaka sibuyas dito. So, ayan. Igisa-gisa lang natin siya. After siguro na mga 1 to 2 minutes, so, ilalagay na natin yung ating next ingredients. So, ito na yung ating bawang. So, yung nga palang bawang guys, ay pine-prepare ko na ng advance. Katulad nung nakaraan kong mga video na nag-share ako. So, isang bote na malinis, inalalagay ko doon yung aking minced garlic. So, yun ay nagtatagal lang for 1 week. So, kung kayo ay nasa Hong Kong, pwede nyo gawin yun kasi meron na kayong naka-prepared na bawang anytime na magluluto kayo. Hindi na kayo handa pa or magtatalop ng bawang at magdidikit. So, mabilis ang kilos guys. Kailangan natin ng diskarte dito para mapabilis ang ating paggawa. So, after nating igisa yan, ay susunod na naman natin yung ating susunod na ingredients. So, yan. Nilagyan ko na siya ng chicken stock. So, dito pala sa recipe na to guys, ay hindi nagre-require ng lagyan ng luya. Pero, kahit naman lagyan ng luya is okay lang. So, ginaya ko kasi ito sa isang sikat na vlogger dito sa Hong Kong. So, Chinese siya. Chinese na chef. So, ginaya ko. So, hindi siya naglagay ng luya this time. So, hindi rin ako naglagay. So, ang nilagay ko lang dyan is siguro is around 1 cup na chicken stock at kalahating cup ng tubig. So, depende kasi sa lulutuin nyo. Pwede nyo naman itong i-adjust. And then, yan ay papakuluin natin. At ang una nating ihahalo dito pala guys, after na siya ay kumulo, ay yung tangkay ng ating spinach. So, yung spinach na pinakita ko sa inyo, yun yung klase ng lulutuin natin. Ayan na siya guys. Kasi yung pinaka-stalk niya, yung pinaka-branch niya, or pinaka-stem, alin man doon, o yung sanga, yun na nga. So, yung pinakatangkay, palagay ko, yan yung pinakadabi sa tawag dyan. Yung pinakatangkay ng ating spinach ay medyo makunat. So, uunahin natin yan. Dahil yun namang dahon niya, in 2 to 3 minutes is maluluto agad. So, guys, dito nga pala sa Hong Kong, ang mga Chinese ay hindi kumakain ng labog na, ano ba yung labog na gulay? Sa amin kasi sa Tagalog, labog, yung sobrang lambot, overcook. So, dito ay half cook lang. So, yan. Nilagay ko naman yung century egg. Yun nga palang century egg, after na palata, nugasan nyo lang siya kasi baka may dumikit na shells. Then, gagayatin natin ng ganyan.
So, sa original na recipe na to, gumamit sila ng dalawang klase ng itlog. Actually, tatlo. Yung century egg, tsaka yung isa pa, yung kulay, kulay gold, yung ano niya, egg yolk. And then, gumamit din ng isang normal na egg. So, dito, gagamit lang ako ng dalawang egg. Century egg, tsaka yung isang normal egg na, yung white egg na sinasabi. So, mamaya makita nyo yung kailan ko siya ilalagay. So, ayan, papakuloan lang natin hanggang lumambot na yung stem ng ating spinach. So, pwede nating itry. Siguro after 2 minutes, pwede nyo takban yan. And then, try nyo kung malambot na para sa inyo. Siyempre, kailangan hindi malambot na malambot, ha. Yung malambot-lambot, saka nyo pa ilalagay yung ating dahon. So, after nyan, halu-haluin nyo lang siya para naman mapantay yung pagkakaluto. Then, after nito ay papakita ko sa inyo kung ano yung susunod na ingredients na ilalagay natin. So, ayan. Basta tandaan nyo lang, pag nandito kayo sa Hong Kong, kailangan hindi overcook ang gulay. Ayaw nila ng sobrang lambot or napaka overcook na nung ating gulay. Kasi yan ang sabi nila. Gusto nila is ma-preserve pa rin yung nutrients ng gulay. Kasi talaga namang totoo guys, na pag na-overcook yung gulay, hindi na natin makukuha o mababawasan na yung talagang nutrients na makukuha natin dito. So, make sure nyo naman na nalinis at hugas na hugas yung ating gulay. Kasi, syempre, since na half cook lang yung gagawin natin, hindi talaga mapapakulo ang maigi, is baka mayroong mga naiwan dyan na mga kulisap or mga uod, diba? So, yan, lalagyan naman natin siya ng wine. Yung white wine na nilalagay sa dito, yung Chinese wine. Chinese cooking wine. And then, lalagyan na rin natin siya ng konting salt, pepper, and konting asukal. Konti lang, kakurot lang. Then, yan. Hayaan lang natin siya na kumulo. Then, pag ito nakikita nyo na nalanta na yung gulay, haluin nyo lang siya, ganyan. Pag nakita nyo na nalanta na yung gulay, yung dahon, so, since malambot na yung stem, ito ay pwede nang lagyan ng ating last na ingredients. Yung last na ingredients na ilalagay ko dito ay yung binating itlog. So, yun guys, ang pinaka-final na ilalagay natin dito. So, ayan. Nakita nyo, hinahalo-halo ko lang siya. So, nakikita nyo na yung dahon at yung stem niya is talagang naging iba na yung kulay. So, mapapansin nyo naman yan kung talagang luto na. Basta sabi ko nga, wag nyo lalabugin. So, ito nga palang recipe na to, in maybe 7 minutes lang, 7 to 10 minutes is luto na po siya. So, yan. Para lang mapantay yung pagkakaluto, hinalo-halo ko lang siya. And then, pwede na natin, this time, pwede na natin ilagay yung ating binating itlog. So, after nga pala na ilagay nyo yung binating itlog, haluin nyo lang siya ng bagya. Then, pag nakita nyo namuti na yung itlog, ay okay na po siya. Luto na po yun. Pwede na natin siyang iserve. So, tikman nyo muna yung alat kung okay na sa inyo. So, ayaw nga pala ng mga inchik na sobrang alat dito, guys, ha. So, kahit naman sa atin, dapat hindi tayo masyadong kumain ng maalat kasi, alam nyo ba, lalo na pag umiidad tayo, kailangan bawasan na natin yung sodium sa katawan natin. Ano ba yung sodium? Yung sobrang alat, lalo na sa asin at patis. So, dito nga pala, bihira kaming gumagamit ng patis. Sabi ng amo ko, ayaw niya. Pero merong time na gumagamit kami, lalo na pag yung mga niluluto ko o inahanda ko ng mga recipe ay mga Thai dishes. Kasi sa Thai dishes ay talagang merong patis. Kasi yun talaga yung umami flavor na hinahanap nila. Kailangan is ma-achieve natin sa ating lulutuin. So, ito na nga pala yung ating binating itlog. And then, after nya, halu-haluin lang natin. Kunti lang. Pag nakita nyo namumuti na yan, ibig sabihin ay luto na. So, this time, ito ay pwede na nating iserve.
So, isa nga palang tips pag kayo nasa Hong Kong, ang gusto ng mga amo dito, pagkaluto ng pagkain ay isa-serve siya agad-agad. Hindi katulad sa Pilipinas. Ewan ko lang sa inyo guys, kasi sa amin sa Pilipinas, nung nandun pa ako, nandyan pa ako sa atin, sa Pilipinas. So, pag nagluluto, di ba yung kakainin ng malamig na. So, minsan iinitin pa pag may kakain. So, dito kasi sabay-sabay na nakain. Ganon sila. Pagkaluto, sabay serve, kain. Hindi sila nagre-reheat. Ayaw nila nang nire-reheat, lalo na ang gulay. So, yun lang ang tips ko sa inyo. Kaya kailangan, alam nyo kung anong oras kayo kakain para alam nyo kung anong oras nyo dapat lutuin. So, ito in 10 minutes luto. Pag ganito yung inyong lulutuin, ilalaanan nyo lang siya ng 10 minutes para ma-prepare at maihanda at ma-serve. So, yun nga pala yung tinerno ko sa kanya na yung aking manok at yung soup na fish tomato soup. So, yan yung combination na inihain ko that time. Maniluto ko itong aking spinach. So, ang gusto niyo siyang mapanood, tingnan nyo lang sa aking YouTube channel. Bisitahin nyo. Mag-subscribe na rin kayo. Mag-react din kayo guys. And then, please leave a comment para malaman ko naman kung sino yung mga nanonood. So, kung may tanong kayo, tanong lang po kayo. So, ayan. Nakain na ako dyan. Siyempre, binibidyoan ko lang para pakita ko kung gaano ka sarap yung aking nalutong pagkain for that day. So, I hope nagustuhan niyo yung aking video for today. Sana nakatulong, lalo na sa aking mga katulad ng OFW dito sa Hong Kong. For more videos, please visit my channel. It's Hazel Channel. Salamat sa panonood. Bye-bye!